Okay, sabay-sabay po nating basahin. Ephesians chapter 1, verse 19 to 21. Ready? Read. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Tayo po yung mukong lahat at manalangin. Manaming Diyos na banal at dakila, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagbasa po ng iyong salita, at dalangin po namin na buksan niyo, Panginoon, ang aming puso't isipan, maintindihan yung mensahe sa umaga pong ito, naway ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas, ako po ang maibaba, at ingatan niyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, papunta pa lamang sa bahay sambahan. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo po yung pong lahat, mga kapatid. Iba talaga yung feeling kahit na nagpipreach ka. Pagka akyat mo dito, nakakakaba pa rin. No? So, yun nga, palagi ko sinasabi, pagka nasa nagpipreach ka, para kang makina para kang sasakyan. Sa una, medyo kabado, pero pagka umaandar na, tumitiing na, umiinit na yung makina, gumaganda na yung takbo. No? Okay. So ngayon, ang ating tatalakayan is about the learning to rely on God's power. So sa mga pagkakataon na tayo po'y nagsisimba, o may nakakausap po tayong may alam sa Biblia o sa salita ng Diyos, palagi nyo naririnig yung word na, maniwala ka kay Lord, maniwala ka kay God, maniwala ka makapangyarihan si Lord, maniwala ka makapangyarihan si Lord Jesus Christ. Diba tinuturo ko yan? At kahit tayo, mga magulang, nagtuturo tayo sa ating mga anak na maniwala ka, may totoong Diyos. No? Ngayon, the question is, are you still naniniwala pa rin po ba tayo na may Diyos ba talaga? Nakikita ba natin ang Diyos? Nararamdaman mo ba talaga yung kapangyarihan ng Diyos? Pagpapagising mo, do you still recognize na may Diyos ba talaga? Especially students. Naniniwala po ba kayong may Diyos? Say amen. Amen. Pero nakakapagtaka. Bakit ang mga kabataan nowadays, kahit naniniwala sa Diyos, hindi sila naghahanap ng paraan para mas makilala pa ang Diyos? Even parents, they believe in God, but they don't seek the knowledge about the truthfulness of God's nature. It is the power of God. We are taught to rely on His great power to get us through trials and challenges. Lahat po tayo may problema. Amen? Wala naman siguro pupunta rito na sasabihin mo, oh, I'm free from problems. Pag upo mo rito, wala ka ng problema. Iniisip mo na meron kang money problems. Yung iba rito, marahil namang problema, pagdating na naman ng enrollment, saan kukunin yung pera? Yung iba rito, pagdating ng Lunes, exam day ng Lunes, namang problema kung makakapasa ba sila o may maisasagot sila. Yung iba rito, nagtrabaho, natanggal sa trabaho. Namang problema kung paano makakahanap ng magandang trabaho. Yung iba may karamdaman, nagtatanong, magpapacheck up ako bukas, sana hindi malala. O sana walang makita sa test. Di ba? Yung iba rito may problema pang pamilya. Magkaaway sila ng misis nila, nagsimba sila. Yung iba rito, pinagalitan ng magulang. Sinabihang rebelde. Sinabihang black sheep ng family. Kaya nag-church. Yung iba naman ay itinakwil ng magulang at ng kanyang nanay, ng tatay, ng pamilya nila, kaya siya nag-church or pinili niya yung Diyos. May iba naman may problema spiritual. Nasabi niya, mag-church ako kasi nanlalamig na ako. Yung iba naman, wala lang, napilit lang, na-pressure. Kaya ka nag-church. Madami na po akong sinabing example. And I know lahat kayo, meron kayo diyang napili na pumasok sa inyong, swak sa inyong katayuan ngayon. Learning to rely on the power of God is part of living the Christian life. Nung bata tayo, ito kwento ko po sa inyo, nung isang linggo, may nag-chat sa akin, sabi niya,
Pastor kasi yung tawag sa akin sa amin. Pastor, nagbabautismo po ba kayo? Papabaptize ko po yung anak ko, 24 years old, kasi hindi pa nabautismuhan. Sabi ko, tawagan kita, pag-usapan natin. Hindi, punta po ako sa inyo, hindi pumunta sa bahay. Nag-usap kami. Bago ko pandan sa kausapin, alam ko na kung para saan yun. Una, kaya magpapabautismo kasi kailangan daw ng baptismal certificate. Kasi pupunta ng Japan. Hinahanapan na pala ngayon ng gano'n, no? Mahigpit daw kasi. Pangalawa, ba't babautismuhan? Hindi nga niya kilala si Kristo. Di ba? Pangatlo, nung pumunta sa bahay, yung babautismuhan, wala. Magulang yung dumating. See? Kung paano tignan ng mundo, yung salitang bautismo o binyag, sobrang babaw. Noong araw, kahit ako, nabinyagan ako ng baby ako sa Katoliko. Paano sabi ng nanay ng tatay? Ang sabi ng mga kamag-anak, yung anak mo, binyagan mo na, pabinyagan mo na, pakristinin mo na, kasi hindi magiging Kristiyano yan. Magiging walang relihiyon. Mape-pressure yung mga magulang, pabinyagan mo yung bata sa simbahan nila. Which is, pag binasa mo ang Biblia, kung talagang matalino ang isang tao, tatanungin mo muna, bakit ko pabibinyagan yung anak ko? Bakit bata ang bibinyagan? So pag binasa mo sa Bible, never in the Christian history, yung totoong Christian na ang bibinyagan. So bakit umabot ng 24 years old itong babae na ito, yung anak niya hindi na binyagan? Ilabas ako doon. Kasi hindi ko naman alam yung kwento ng buhay nila. Pero ang aking concern is for every one of you na maintindihan why you are attending church. The church is not the building. Sabi nga ni Brother John. The church is you, the temple of God. Kung kayo nag-church, we are called out assembly. What we are usually doing every Sunday, namamasyal. Nung bata ako, pag Sunday, may series kami pinapanood tayo ng bata, di ba? Sa Animax, sa Channel 2. Godzilla, Magic Knight Ray Earth, mga anime, sunod-sunod. Hindi ka na maaalis sa upuan. Hapon ka natatayo pag pinagalitan ka na ng nanay mo. Di ba? Ngayon, pag tumatanda ka, nagbabago din yung mga trip mo. Magne-Netflix and chill, pupunta ng mall, magde-date ni jowa. Kasi, at ngayon, yung pinakamatinding armas ngayon ng edukasyon, meron kaming group project. Di ba? Minsan nakakapagtaka ka, ito ba bang Pilipinas, totoo bang mahal pa rin nila ang Diyos? Kasi dapat ang Sunday ay dapat inilalaan lang para sa Diyos, hindi para sa kung ano-ano paman. Amen? Pero nakakapagtaka nga, wala tayong magagawa. Kahit mga anak natin, kailangan nilang pumasok ng Sunday kasi nga, inimpose ng sistema. Tayo naman mga kapatid, kung kayo man ay pinapasok sa school, make sure that your life during Sunday is sanctified. Sobrang last resort na yun, ha? Pag sinabing sanctified, you are holy sa lugar na pupuntahan mo. May magpapaalam sa akin, Pastor, hindi po ako makakapag-church. Bakit? May swimming po yung family. Minsan lang po kasi, family bonding. Ikaw, ano gagawin mo? Ay, hindi pwede. Sunday ngayon, magsimba ka. Ano sabihin sa'yo, ma-open sa'yo ngayon yung miyembro. Walang kwentang pastor, hindi maintindihan. Minsan nga lang. Once in a year, pagbabawalan mo pa. Maipit ka ngayon. Sa isip mo, not forsaking the assembly. Nasa Hebrews ka. Yung miyembro mo, wala kang puso. Sinusundin ko. Yung Diyos o yung miyembro, wala pala akong puso kasi minsan lang naman daw. Tama? Ngayon, syempre ikaw, bilang ikaw, mag-decision ka, ikaw bahala. Go. Pero it doesn't mean, sabi ko, pwede ka. Bahala ka. No? Ngayon, ang dapat nang gawin bilang lingkod ng Diyos, make that day, pagpunta niya sa swimming pool, huwag ka mag-inom. Tama? Kasi nga, Sunday yun. Kung ikaw yung church, dalhin mo yung church ng banal at magamit pa rin ng iyong sarili. Sabi, brother, kasi yung iba na ko kamag-anak, nagiinom talaga yun. Okay, goods tayo doon. Pero yung pamilya mo,
Yung circle mo, kamag-anak ng mga manginginom, yung circle mo hindi, kayo mag-usap-usap. Magkaroon kayo ng 1 to 2 hours. Word of God. Gawin niyo yung normal na ginagawa niyo sa church. O, wala namang choir, siyempre. Wala nang gano'n. Wala special number. Pero pag-usapan mo, nasabi ng isang pastor na panood ko, the number one or the initial pastor na tinatawag sa isang pamilya, walang iba kundi ang kanyang tatay. Mga tatay, amen? Hello? Taas mo kami ng mga tatay na. Taas po kamay. Taas po, huwag kumaya. Pag maya kayong tatay, kasi kinakayaan niyo pamilya ninyo. Proud kayo, tatay kayo. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon para sa isa pong pinaka-basic na pananagutan. Na tayo po yung unang guro, unang pastor, unang evangelist, unang, ano pa ba? Mga gifts na nakalagay sa Ephesians, tayo po yun. Ibig sabihin, the time na meron tayong excuse when we are going to church, dapat ikaw yung unang-unang, anak, wait muna, bago mag-swimming. Hello? Bago mag-swimming, usap-usap, 1 hour muna. E di, nagampanan niyo muna yung dapat sa Diyos bago kayo nag-enjoy. Wala namang masama mag-swimming, no? Ngayon, mga kapatid, Apostle Paul gives us a glimpse of the power of God when he writes the Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. Sa madaling sabi, nung binasa po natin kaninang bersikulo, yan po yung panulat o sulat po ni Apostol Pablo. Ipinakita po ni Apostol Pablo yung pahaging. Pag sinabing pahaging, patikim. Di ba? Yung patikim na kapangyarihan ng Diyos. Kayo ba, kung tatanungin ko kayo, gaano ba nakapangyarihan ng Diyos? Ano ba talaga yung power of God? The power we experience was the same power exerted when He raised the Lord Jesus Christ from the dead. Sabi po rito, yung kapangyarihan daw na naranasan ni Apostol Pablo ay kaparehas din po ng kapangyarihang ginawa ng Panginoon para mabuhay po ang Panginoong Hesus. Ngayon, the question is, do you still believe na yung mga problema ninyo ay masasagot ng Panginoon? Amen? Amen? Amen. The Greek word great, pag binasa po natin dyan, verse 19, and what is the exceeding greatness? Yung word na great, it came from the Greek word megetos or megetos. Ang ibig sabihin ay strong or great, and it appears only here sa buong book ng New Testament. Dito lang ginamit yung word na megetos. Okay? The word megetos wasn't sufficient. Sino po rito yung nanligaw na? Pag dinescribe mo yung crush mo, hindi mo ma-explain. Di ba? Sabi nga, describe mo nga si crush or si jowa. Di ba mga girl, nahilig magtanong yan ng mga pang-date na tanong eh. Sige nga, paano kapag naging grasshopper ako? Mahal mo pa ba ako? Di ba may tanong mga ganyan? Paano pag naging gulong ako? Labo pa rin ba ako? Di ba? Paano pag naging Lisa ako? Mahal mo pa rin ba ako? May tanong mga ganyan, di ba? Mga nonsense na kwento, mga tanong. No? Ngayon, kung si Apostle Pablo i-describe yung Panginoon, hindi niya ma-describe. Hindi tipaklong, hindi bundok, hindi araw, hindi kalawakan. Gumamit siya ng word na exceedingly. Ang ibig sabihin po ito sa Greek or Greek word is hyperbalon or hyperbalo. Okay? Sinabing, hindi ko kayang i-discuss sa mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi sapat yung great lang. Kailangan exceedingly. Kaya gumamit ang Apostle Pablo ng word na immeasurable. Exceedingly. Beyond the normal. Panginoon po ba natin, ganun yung tignan? Kung beyond normal or beyond the metrics that you have, yung Panginoong Diyos na sinasamba natin, bakit hindi mo ginagalang ang Diyos? Pag may bisita sa ating tahanan, no? Ano ginagawa natin? Sobrang nating aligaga. Okay mo siya. Dito ba? Ano Diyos, sige? Water, coffee, milk tea. Di ba? Natataranta ka pag may bisita. Pero pag Sunday, ayan, maya-maya na, huwag ka dumating.
Critics lang, nandun sa labas. Kaya mo, narinig ko na yung preaching na yun. Di ba? Amen? Pagsalita na ng Diyos, basic lang, wala lang. Ay, alam ko na sinasabi niya. Minsan, pag nakakita kayo ng mga nagbibigay ng tracts, napansin niyo yung mga nag-aanap, street preaching, huwag tutulong mo na kayo sa inyo, mga kasalanan. Nagagalit, salita ng salita, kung ano-ano mga binabanggit, di ba? Yung mga tao na, ang annoying, nakakagigil, wala sa tama. Ngayon, ang problema din naman sa mga street preacher, bakit pag nagpipreach, palaging galit? No? Nagbabiral, nagpipreach, pagalitan yung nagtitinda doon, kaya nga unbeliever, talagang nagtitinda ng sigarilyo yun. Yung isa, nagiinom doon, pagagalitan na pagagalitan. Imbis na mapalapit, nagigil, saksakin ka bigla. Tama? Wala akong nakita ang street preacher na, mga kapatid, hihingin ko po ang oras ninyo, mga 15 to 15 minutes, no? Ikikwento ko po sa inyo ang banal na kasulatan. Walang magalang na nagkikwento. Kayo po ba, pag nag-offer kayo ng insurance, ikaw na mamamatay ka na. Kunti lang ang buhay mo rito. Tanggapin mo, magbayad ka. Ganun ba nagaga ng mga nag-eventa ng ano? Di ba hindi? Pag nag-offer sila, coffee, ano bang gusto mo? Coffee tayo, Starbucks. Special no? Usap yan. Saka nag-work. Di ba ang malumanay? Pero bakit? Pag tayo nagtuturo, palagi tayo nang o-offend. Amen? Hindi po yung power ng Diyos. Yung power ng Diyos is for you to connect to them, na maunawaan nila yung Panginoon. Marami mga mensahero ngayon, lahat, o-offend, no? Akala nila, napapalapit lalo ang tao. Hindi po pare-parehas ang tao. Iba na po ang sitwasyon natin. Yung people nga lang, iba na ang approach. Isang beses, ako sa school nila, pangalan nito? Si Andrea. No, sa school nila Eya, tinatanong ko yung mga details. Ilang taon yung a-attend, may mga, yung mga audience, kung sino. Kasi nga, bago ka magsalita, kailangan muna, alam mo kung paano ka kukonek. Kasi gumamit ako ng word na hindi na dapat marinig ng mga tao. Alam mo, iba na talaga yung mundo ngayon. May mga word na, pag nagbiro ka, sumabi ka ng word na mongoloid, o pwede mo sabihin. Yung word na, yung sa effeminism, gamitin mo, madaling sabihin. Noon, pero ngayon, hindi na. Di ba? Hello? Sabi ng Bible, maging matalino tayo. Amen? Kaya tayo, pag tayo din naman ay makikipag-usap, alamin mo muna kung sino yung mga makakausap mo. Dapat matalino ka rin kung paano ka papasok. Pansinin niyo yung mga anak niyo, hindi niyo na maintindihan kung ano mga pinagsasabi. Tama? Tama po ba? Iba na rin mga trip. Ikaw ba, marunong ka ba mag-computer? O kami, lamang pa kami nila Brother Jomar, yung mga kami nila Kuya Rap na nakadikit pa sa panahon ng gadgets, no? Kahit pa paano, hindi kami maiwan. Kaya pa namin mag-aral. Yung mga dati, wala, di nila alam. Ngayon, tayo din naman, aralin natin yung sistema po nila. Ngayon, pagdating kay Apostol Pablo, para mabigyan niya ng diin, yung kapangyarihan ng Diyos, para sabihin niya, gumamit po siya ng hyperbalon or exceedingly. The full idea of the expression, hyperbalon, megatos, is the power beyond measure. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po kayang sukatin. Kaya pag sinabi mo, sabi ng iba, matalino ako. Sabi nga nung gumawa ng Titanic, even God cannot sink Titanic. Nasaan ang Titanic? Yun. Di ba? Gano'n. Patay. Tama? Ay sabi naman ng isa na band artist, mas makilala pa ako kaysa kay Jesus. O yun na ba rin? Patay. Sino yun? John Lennon ba yun? Tama? Sino pumatay? Fan niya. See? Minsan pag tayo, feeling natin, meron tayo, feeling natin, nabuhay tayo sa panahon ng era ng information, akala natin sobrang angat na natin sa iba. Pero wag kang magmayabang dahil may Diyos na mas higit kaysa sa iyo. Okay? The term megatos is found only in this verse from the New Testament. It outreach of Paul's mind when he sought to describe the power of God. Bakit po kaya ganun na lamang si Apostol Pablo sabihin yung kapangyarihan ng Diyos? Alam minsan, hindi mo masabi yung love kapag di mo pa naranasan. Hello? What is love? Ay, Mari, ganito kasi yung love. Yung love, ganito pagka nakita mo siya tapos hindi ka na makapagsalita, that's love.
Tama? Kasabi naman ng iba, hindi yung love. Love can wait. Ay, hindi totoo yan. The love is patient. Hindi totoo yan. Ang love is iba-iba. Hello? Tama? Ang daming explanation. What is that specific word? Tama? Ngayon, nagkakatalo-talo, depende sa experience. Amen? Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang experience. Kundi kung ano ang sinabi po ng man of God. Amen? Kung yung love, hindi naman natin topic yung love eh. Ang topic natin is power. What is the power of God? Si Apostle Pablo po ay isang mamamatay Kristiyano. Pag sinabing mamamatay Kristiyano, masamang tao. Amen? Itong masamang tao na ito ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos maging mensahero. Imaginin mo, sobrang sama mo. Nasa kumpanya ka, sobrang tamad mo. Nagnanakaw ka ng typewriting. Nag-uuwi ka ng CPU. Nag-uuwi ka ng mouse. Nag-uuwi ka ng stapler. Tapos sabi ng boss mo, Daryl, pumasok sa opisina. Kabado ka, no? Bakit po, sir? Po-promote kita. Gulat ka ngayon, bakit po, sir? Kasi galing mo. Sobrang galing mo. Gusto ko ikaw na yung manager across Asia. Oh, gulat ka eh. Magnanakaw ka, wala kang ginagawa, patulog-tulog ka sa pantry, tapos na-promote ka pa. See? Ano mapipil mo? Kakaiba. Iba yung feeling. Ganon din po si Apostol Pablo. Kung titignan niya yung sarili niya, hindi naman po ako karapat-dapat. Sobrang sama ko po. Bakit po kaya ako ginamit? Ibig sabihin, ang Apostol Pablo yung tinutukoy ko, alam niya kung saan siya dapat, kung ano ba yung dapat lang ibigay sa kanya. Pero ang binigay po ng Panginoon sa kanya ay higit sa inaasahan po niya. Kaya kung ganun niya tinignan ng kapangyarihan ng Diyos, paano niyo po tingnan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay? O hindi mo na-feel kasi hindi mo tinitingnan ang sarili mo bilang isang masamang tao. Kaya tayo, pa nag-share tayo ng Word of God, ano unang-una natin sinasabi? Ikaw ay makasalanan. Amen? Walang tao dito na uupo, tatayo sa akin, makipag-arapan, Daryl, huwag mo akong sasabi-sabihan na ako ang pinakamabait na tao dito. Hindi ako nagmura. Lahat ng mga utos ng Diyos, sinunod ko. Tama? Pero sasabihin ko sa kanya, wait lang. Nagkakasala ka sa akin. Bakit? Pinapahiya mo ko eh. Tama? Hello? Minsan, akala mo, yun yung tingin mo sa sarili mo. Pero di mo alam yung tingin ng ibang tao sa'yo. Amen? Diba, ito, pinag-aaralan po ito sa values, yung 4 na Johari's window. Oh, hello, students? The Johari's window. Alam mo sa sarili mo na alam din ng iba sa'yo. Alam mo sa sarili mo na hindi alam ng iba sa'yo. Hindi mo alam sa sarili mo na alam ng iba sa'yo. At mga bagay na hindi alam mo, na hindi alam ng iba sa'yo. Maliwanag? Kaya tayo mga kapatid, maging sensitibo tayo. Para ngayon, sa oras na ito, akala natin, sobrang gagaling na natin, marami pa pala tayong hindi pa nalalaman. Meaning to His word, ginulat po ito ni Apostol Pablo para mas ibigay din that God's power exceeds or surpasses everything. Na yung mga bagay na pinoproblema mo ay sobrang liit po na sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Do you still believe? Yung init po ng panahon. Hello? Yung init ng panahon. Nairit ka kayo, nagbabaskil na yung kilikili mo. Diba? Nakakaya. Pag mabuti ako, nagputi ako para hindi masyadong halata eh. Basta ganyan ka lang. Yung iba na mga problema, walang aircon. Yung iba na mga problema, nagko-commute. Walang sasakyan. Mas mga problema ka pag nakaratay ka sa ICU. Di ba? Mga problema ka pag umubukas, wala ka nang kakainin. Pero hindi naman siguro ganun. Amen? Ibig sabihin, yung mga problema natin simpleng, mainit. Isang oras lang to. Sa 11:55 lang ako, tapos to eh. Di po ba? Ibig sabihin, yung tinitiis mo, mas pagpapalayan ka ng Panginoon kasi naririnig mo yung totoong salita ng Diyos. Amen? Yung sa paglabas mo, ano sabihin sa'yo ng mga tao? Wala, chismisan. Hindi naman salita ng Diyos yan. Di ba? Pagpunta mo sa mga reunion, ano pag-usapan nyo? Yabangan. Mari, anong trabaho mo, girl? Magkano sahod mo? Dati na nga ba, mas malaki sahod ko sa'yo. Di ba? Pansinin mo, sa mga reunion, gano'n, saan ka nag-school? Kami nung araw, nung estudyante ko, pa nagkaroon kami ng reunion, naiiyak kami. Kasi nag-aral ako sa University of Rizal System. Binangonan. Never heard. Kasi isa sasabihin, sa Lasal. Isa sa Ateneo. Isa sa ganito, bla bla bla. Kaya kami, nanliliit kami. Tama?
Eh, nakaka-relate ba kayo dyan? O nagsasama-sama naman sa alumni, yabangan din. Di ba? Tama? So nakakataka yun, no? Bakit talagang sistema na ng mundo yung magyabangan eh. Magyabangan ng mga narating sa buhay, magyabangan ng mga honors, mga anak. Ito lang nga sa mga anak eh, nagugat ako eh, kahit kami. Kunyari, nag-post sa Facebook, sabihin sa akin ng misis ko, uy, si Ana may honor. Siyempre, ako sa sarili ko, mag-iisip agad ako eh. Siyempre, may anak ako, isipin din niya, sana si Yuri din. Tama? Tama po ba? Nape-pressure ka ngayon. Kasi ngayon, maglilit yun. Naglilit kasi yung insecurity. Lagi tatandaan, kapag may insecurity ka sa katawan, tumatagas yung parang baskil. Kahit itago mo, lumalabas. Lumalabas sa bibig, lumalabas sa gestures. Yung anak mo, pagagalitan mo na, pagagalitan mo na, papaluin kita. Puro ang galing mo sa laro. Tapos pag nag-aaral, patamat-tamat ka, inaanto ka, ayaw mo kumain. O, di ba? Tama? Hello? Nakakarinig ba tayo dyan? Pero totoo, meron kang something sa puso mo na may gusto kang mangyari, kaya yung bata nape-pressure sa'yo. Ganon din sa mag-asawa. Ano nangyari sa mag-asawa? Nakakinig, nakausap ng isang dating classmate. Yung asawa ng classmate, sobrang sweet sa asawa niya. Pag uwi niya, kausap niya asawa niya, ikaw wala ka man lang ka-sweet-sweet sa akin. Samantalang 10 taon na kayo mag-asawa at sanay na kayo sa bawat isa, saka ka ngayon nag-question kung bakit hindi siya sweet sa'yo. Hello? Naglilig talaga yung insecurity kasi ninakausap. Tama? Pero kung tayo mga likod ng Diyos, nakatuon lang tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kapangyarihan ng tao, di sana wala tayong problema. Amen? Nagkakaproblema lang tayo kapag tayo ay kumi-question na sa kapangyarihan binibig, pinapakita ng Diyos sa buhay mo. Yung tao na yun, may Diyos din naman yun eh. Di ba? Ang masakit pa dun, kahit kapwa Kristiyano, nagpe-questionan ng mga narating. Lagi yung tatandaan, yung Diyos ni Brother Rafi, yung Diyos ko, yung Diyos ni Brother Jemar, yung Diyos ni Kuya Tirso, pare-pares yung Diyos namin. Isa yan. Hello? Kung isa yung nakapundar na ng sasakyan, it doesn't mean hindi ako mahal ng Diyos. Kasi wala akong car. Amen? Antay ka lang. Di ba? Tama po ba? Ngayon, how can we rely on the power of God? Unang puntos, intro pa lang yun. Intro pa lang yung kanina. Kasi pag naglagay na ako ng pointers, patapos na to agad eh. Kaya pinapalawak ko muna yung introduction ko. No? Number 1, remember the things that God hath done. Psalms 105 verse 4 to 5. Seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders and judgment of His mouth. Ayo po ba mga kapatid, napapansin niyo pa pa yung nagagawa ng Diyos sa buhay ninyo? Dapat po maintindihan po natin na bago ka pa man lang ipanganak sa mundo, may ginagawa na ang Diyos sa nanay at tatay mo. Ang dami ng pinapanganak sa mundo. May iba po pinapanganak, walang paa, walang kamay, may cleft palate, meron na agad na may sakit sa puso, pero nung pinanganak ka, healthy ka. Tama? Doon pa lang, may kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa school na ina-attendan mo, magkano tuition fee? Magkano ang baon nyo? Hindi mo nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos sa nanay at tatay mo. Amen? Pag mabiyahe ka, malayuan, nakakarating ka ng ligtas, kompleto katawan mo, yung kapangyarihan ng Diyos nangyayari. Yung natulog ka, sarap matulog. Habang nanonood ng Netflix, iniwanan mo pa nakabukas yung TV, alam mo, ikaw nagbabayad ng kuryente. Yung kapangyarihan ng Diyos kumikilos, kasi nagising ka kinaumagahan. Hello? Alam mo ba may mga taong natatakot matulog? Why? May iba may problema sa baga. Kinakailangan pa nila ng machine. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Kasi alam niyo may mga di ba yung mga ganon, yung mga tawag doon? Sleepan po ba? Yun, sleep apnea. Yun. Yung naghihilik, may iba kasing naghihilik na nakakatulog ng normal. Yung iba, humihilik, hindi na para talaga sila makahinga. Kaya naglalagay sila ng machine na yun. Dahil may sleep apnea sila. Imagine mo kayo pag natulog kayo, kahit nga sa eskwela, tulog kayo. Kahit sa church, tulog kayo. Amen. That's the power of God.
na hindi kayo pinagkakaitan ng antok. May iba mga nagtatrabaho dito, night shift, pag lampasan na sila ng sleeping, yung parang, yung kaantokan nila, nalilipasan ng antok, ika nga ang tawag namin, kami mga night shift na nagtatrabaho. Pag kami nalampasan, ng oras na antok kami, tapos antok na ka na, nagaganyan ka na, tapos gigising, Daddy, may daddy. Wala, nagising ka na. Di ba? Pero iba rito, ang galing gumawa ng antok. Tumingin ka na sa preacher, antokin ka na. Amen? Tama? Tumingin ka sa teacher, antok ka na. O sabi mo nanay, tatay mo, antok ka na. Marami ka ng rason. Di ba, sir? Samantala kami, gusto namin matulog, di kami matulog. Bakit? Bago kami matulog, iniisip muna namin yung kapakanan ng mga pamilya namin. Yung iba rito, nag-overthink. Di ba? Iniisip mo muna, paano kumita ng malaki? Paano mo makakapagpundar ng bahay? Yung iba mga tao hindi na matulog kasi kakaisip ng mga kung ano-ano. Yung mga fear of the unknown. Hello? Amen? Pero nakalimutan niya na bago siya mag-iisip ng mga kung ano-ano, merong ginagawa ang Diyos sa kanya. Ito palang oras na to. Amen? Alam niyo ba, this is not accident na kayo po ay pumasok sa bahay-sambahan ito. Pwede kong sabihin na kaya nga kayo pumunta rito is because you are pressured or whatsoever. But, that's the movement of the Holy Spirit. Pwede namang sa iba kayo pumunta. Pwede hindi nyo pinili yung option na mag-attend ng church. Tama po ba? Amen? Pag pinili ninyo. Kasi nga, baka nagbaka sakali kayo. Baka mas maganda dito. Baka may matutunan ako dito. Kesa doon. Amen? Pansinin niyo yung mga magulang. Nung araw, ayaw nilang pagsimbay yung mga anak nila. Bakit? Ayaw lang nilang mabautismo yung anak nila. Yun lang yung pinaka-reason. Napakababaw. Sabi ng mga magulang, huwag mo pabautismo yung anak mo. Kung saan siya pinanganak, sa ganyang reliyon, din siya mamamatay. Maging masunurin kang anak. Yun sabi sa amin, nung bata kami. Huwag kang mag-attend ka kay Pastor Bang. Huwag kang magpapabaptize. Pag nalaman ng tatay mo, yari ka. Ganun lang. Ngayon, iba na. Yung mga magulang, nasabi ng magulang, Jogi pa pala yun ko. Jogi, pag-church mo naman si ganito. Isama mo naman si ganito. Kausapin mo naman si ganito. Kasi mas lumalaki yung bastardo eh. Lumalaki yung palasagot. Kausapin mo naman. Tama? Maganda yung thinking niya eh. Pero ang tanong, ikaw muna mag-church. Ikaw muna. Bago anak mo. Kasi kahit pag-churchin mo yan sa akin, kung ikaw, na palagi niyang kasama na hindi naglilingkod, tingin mo maglilingkod anak mo sa'yo? O maglilingkod ang anak mo sa Panginoon? In some cases, naging effective that our parents are not a servant of God before. Pero kami magkakapatid, ay lingkod na ng Diyos. Pero hindi nangyayari yun sa lahat. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, train up a child in a way he should go. Bata pa lang ang bata, turuan mo na. Dapat nakikita na sa iyo. Ano patalasas ng Yakult? O anak, bago kumain, okay ka ba tiyan? Yakult. Sabi ng bata, bakit? Wala ka ba tiyan? Tama? Diba? Kasi tayo mga magulang, kumain ka ng healthy food. Huwag ka magpupuyat. Pero yung mga magulang, the number one ng mga trespasser ng kanilang mga rules. See? Hello? Tama ba? Yung tatay ko po kasi nagiinom. Ako hindi ako nagiinom. Pero umuupo ako sa tabi ng tatay ko. Siyempre, bahay namin yun eh. Nagiinom siya. Alam nga naman, sipain ko yung table niya. Doon ang upuan namin eh. Upo ako dyan. Yung anak ko, may minom kasi ako ng soft drinks. Yung anak ko lalakad. Hindi to alak. Imagine mo. Hello? Di ba? Imagine mo yung anak mo, matalas na yung utak siya. Nag-uusap kami ng anak ko, sabi niya, natutulog kami. Kaya Sabado ko lang nakakatabi yung mag-ina ko pang matulog. Kwenta niya, Daddy, totoo ba yung rapture? Saan mo nalaman yan? Di ba yung mga rapture, kukunin na tayo ni Lord, tapos maiwan yung mga bad guys? Oo, sinasabi sa'yo. Tinuro mo. Ha? Nakikinig ka pala. Hello? Nakikinig pala. Sa isip ko hindi siya nakikinig eh. Kasi ang alam ko mga nilalaro niya, Roblox, mga tokaboka. Pero nakikinig pala eh. Tama? Problema tayo. Kasi tayo hindi nakikitaan. Kaya yung mga anak natin natututo ng iba. Hello?
Nakikinig ko ba tayo? Kunti pa. Meron pa tayong 10 minutes. Okay? Number 2, God's power is perfected in our weaknesses. According to 2 Corinthians chapter 12, verse 9, nasabi po nito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon you. Mga kapatid, kailan mo mas madadama ang kapangyarihan ng Diyos kapag walang-wala ka na? Hello? Walang-wala ka ng trabaho, Lord. Lord, sana pa magkatrabaho ako. Pupunta ka kay Pastor. Pastor, mag-pray mo naman ako. Bakit? Nag-uulay kami ng asawa ko eh. Nag-aaway kami, talagang di na kami magkasundo. Pastor, pag-pray mo naman si ganito, yung anak ko, kasi sobrang lumalaking pasaway. Pastor, pag-pray mo naman ako, yung negosyo namin, di talaga tumatagalid po talaga, hindi na po maganda. No? Kapag may problema na kayo, sobrang rubdog na ng pagtingin nyo sa pastor. Sobrang rubdog nyo na yung pagtingin nyo sa GC ng Pilgrim Bible Baptist Church. Bro, pag-pray mo naman si blah blah blah. Tama? Pero nung time na masaya ka, did you ask someone to pray for you? Yung masaya ka, yung marami kang pera, yung punong-puno ka ng pagpapala, sasabihin mo ba, Brother Rabi, pag-pray mo naman ako kasi Thanksgiving lang. Kasi maganda nangyayari sa buhay ko. Hindi, sinisikreto mo. Bakit? Tatakot ka utangan eh. Hello, tama? Kidding aside, sinisikreto mo kapag masaya ka. Pag may problema ka, doon ka nag-share. Tama? Dapat, the time that you are blessed, mas lalo mong ikwento kung gaano may pagpapala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya kung kayo na nakakaranas po ng kahirapan sa buhay, mas dyan niyo po dapat lumalapit sa Diyos. Mas dyan yung tamang rason, tamang oras, na kayo po ay mas lalo pang kumilala sa Panginoon. Dahil yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po kayang sukatin ng kahit sino. Kung gaano mo tingnan yung kapangyarihan meron ka, kasi pag magaling tayo, we are prideful. Ayaw mong humingi ng tulong sa iba. Tama? Ayaw mong kinikwento sa iba yung kapalpakan mo. Because you're too much pride. May puro ka pagmamataas sa sarili mo. Pag may nangyari kang kamalian, huwag mong kwento kasi nakakaya. Tama? Amen? Pero yung kwento ng ibang tao, kinikwento mo. Hello? Adinig mo? Okay lang nga hindi kinikwento yung sarili mo eh. Ba't ibang tao kinikwento mo? Ngayon lang ikwento mo mga kapatid. Tayo naman bilang magkakapatid sa pananampalataya, kapag tayo ay hinang-hina na, sabi nga ni Brother John kanina, I'm listening. Pag nanghihina na yung kapatid o nakagawa ng kasalanan, help them. Ngayon mo sa kanya ipakita yung kapangyarihan ng Diyos. Para yung taong nanghihina, makilala niya, may Diyos pa pala talaga. Amen? Amen. Number 3. Prayer is a vital part of relying on the power of God. According to Luke chapter 11 verse 2, Matthew chapter 7 verse 8 to 9, Acts chapter 4 verse 31, Acts chapter 12 verse 5, and Acts chapter 12 verse 7 to 10. Yung kapangyarihan po ng panalangin, huwag niyong imamicrohan. Bakit? Si Brock nga doon, kalaban ni Venom. Yan yung si Venom. Hello? Si Venom, kilala niyo? Kalaban ni Spider-Man. Nagpe-pray nga eh. Sabi niya doon sa Catholic Church, patayin mo si Spider-Man. Kung yung karakter nagpe-pray, para patayin si Spider-Man, hindi niya kasi tayo talinin eh. Malakas eh, bide. Pero nagpe-pray. Eh kayo, simpleng bagay, mga kapatid. Pinakamadaling gawin sa bahay ang magdasal. Tama? Di mo magawa. Sasabihin ng anak mo, well, Daddy, pray muna. Alam mo, kahit kami, mga lingkod ng Diyos, pumapalpak din kami. Minsan gutom na gutom ka na. Kaya asawa ko, lagyan ng kanin. Pray muna. Sorry. Tama? Hello? Nakakalimutan naman talaga natin eh. Pero what my point is, hindi dapat nakakalimutan. Dapat yan yung pinaka number 1 na weapon natin kapag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Yung iba, puro prayer request. Pero never pinag-pray ang iba. Tama? Pag may prayer meeting tayo, doon lang tayo nakakapag-prayer request. Pero pag yung normal devotion mo, you never pray for someone, but you're only praying for yourself, for your
family. For other, hindi na. Lalong-lalo na hindi mo pagpe-pray ang kaaway mo. Tama? Unang-una mong ipag-pray ang iyong kaaway. Kasi alam mo, nagpapahirap yan sa buhay. Kaya sa opisina. Kasi hindi pa nagkatrabaho ka sa opisina, hindi ka naman pagod sa trabaho eh. Tama? O sino po rin yung nagtatrabaho sa opisina on-site? Ako kasi hindi na ako nagtatrabaho on-site. Work from home na ako eh. Yung mga nagtatrabaho on-site, alam niyo problema nila, hindi mga trabaho. Kaya na nila yun, na-master na nila yun. Unang mahirap lang naman ang trabaho for 6 months. Kasi nandiyan pa yung provisionary, kaya nga sinasala ka muna hanggang 6 months para makita kung irregular ka. Once na na-regular ka, ibig sabihin, kaya mo na. Ngayon, habang tumatagal yung panahon, excited ka magtrabaho. Pero darating ang punto, kapag binabatikos ka na ng mga katrabaho mo, ayaw mo nang pumasok. Amen? Ang kaaway mo na hindi trabaho. Ang kaaway mo na yung mga nakapalibot na sayo. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, lagi mong tatandaan, you have to pray. Luke 11:2. Ang sabi dito, thy will be done. When you pray, yung will ng Diyos, magaganap po yan. Tiyak po yan. Hindi mo yan joke. Yung nagpe-pray ka ng napakahirap na panalangin, mangyayari po yan. Kung ako lang magte-testify of what happened to my life, hindi ko alam na mangyayari. Pero nangyari. Isa pa, ask, seek, and knock. Pag nangingi ka sa Diyos, ibibigay. Pag hinanap mo, nakikita mo. Kapag nagtatok ka, pag bubuksan ka, bakit wala ka natatanggap? Kasi hindi ka nanghingi. Sasabihin, kala ko pa naman, omniscient ang Diyos. Kala ko pa naman, alam niya na lahat ng bagay. Bakit hindi niya ka binibigay? O, sige, tingnan niyo yung anak niyo. Maraming gusto yan. Tama? Na hindi niyo alam. Pag yan ba ilumapit sa inyo at nagsabi, ibibigay niyo? Hello? Ibibigay niyo ba? Mag-iisip ka muna kung para sa kanya yung bagay na yun. Boyfriend and girlfriend, sabi ni Boy, di ba matagal na tayo? Ayan na. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Patunayan mo. Di ba? Bilang babae, mag-iisip ka. Are you willing to give that love na hinihingi niya? Hello? Kung totoong matalino ka, hindi mo bibigay. Amen? Kasi ang love na hinihingi niya ay hindi love. That is, makalaman. Amen? Kaya tayo, pag humingi sa Diyos, minsan, nakala natin, hindi binibigay sa atin dahil ayaw niya. Dahil hindi niya kayang ibigay. Hindi niya ibinibigay kasi hindi yun para sa'yo. Kaya ganun din tayo mag-isip. When you are giving to someone, mag-isip ka kung itong ibibigay mo, dapat mo talagang ibigay. Amen? Parents, your son and daughters is asking for something luxurious. Ibigay mo? Sahod mo nga, hindi mo kayang ibigay ng buo sa asawa mo eh. Hello? Tama? Yung bigas nga, ang hirap-hirap. Yung mga expenses sa tahanan, yung mga billings, napakahirap pagka sa inyong pera mo. Ibibilang mo ng iPhone 12 o iPhone 15 yung anak mo. Hindi mo ibigay. Amen? Ganun din sa Diyos. Bakit hindi niya binigay? Dahil hindi niya afford? Afford niya lang ha. Pero hindi niya ibibigay kasi hindi pa para sa iyo. Hindi niya nakikita yung katayuan mo para tanggapin yung bagay na hinihingi mo. And you have to wait. Kaya nga tinatawag dito, pakinggan nito, Acts 4:31. The place where they praised was shaken. Tingnan po natin. Pwede po bang i-flash? Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Imagine mo, nagpipray ka, tapos nauuga na yung bahay niyo sa sobrang tindi ng panalangin ninyo. Hindi po nag-joke yung Bible. Yung kapangyarihan po ng panalangin, nagpasake sa kanila. Next po, Acts chapter 12 verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Alam niyo po nangyari kay Apostol Pedro? Nandun po siya nakakulong. Nagpe-pray yung mga tao para sa kanya. Without ceasing, walang tigil. Kasi alam nila, hindi makakalaya si Pedro eh. Sobrang panalangin, matinding panalangin. Ano nangyari sa
Acts chapter 12 verse 7 to 10. Si Apostle Pablo po ay napakawalan. Paano siya napakawalan? Dumating po yung anghel. Yung anghel yung nagpataka sa kanya sa loob ng kulungan. Imagine, yan yung mga extraordinary output of prayers na hindi mo sukat akalain. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yung mga panalangin yung nakakala nyo, hindi, wala lang yan, salita lang yan. Yung panalangin nyo, may kakilala ako. Nag-ask ng prayer sa akin. Ang sabi niya, dito ko na end po ha. Yung sabi niya, kasi nagdadialysis siya. Ngayon, yung kanan niya, hindi na pwedeng pasukan ng tubo kasi na-infection na. So, kailangan dito sa kaliwa. Ngayon, ito, ooperahan. May problema sa kidney. So, hindi pwedeng basta-basta. So, sasaksakan siya ng general anesthesia sa backbone kasi ito yung mangyayari. Magkakaroon siya ng stroke, magkakaroon ng heart failure, at yung pangatlo, mamamatay siya. Nasaan yung sagot? Nasagot yung tama. Lahat puro negative. Pinag-pray talaga namin. Nung inoperahan siya, okay siya. Hindi siya namatay. Hindi siya nagka-heart failure. Hindi siya nagkaroon ng kung ano-ano pa man. Imagine, yung ganyan simple, simple lang naman yun eh. Isa ka lang naman nag-pray eh. Yung isang panalangin mo, yun yung nagdagdag ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Amen? And last but not the least, remember that the resurrection of Jesus certainly demonstrates the great power of God and is the great hope of all believers. Laging tatandaan, walang sense itong ginagawa natin kung ang Panginoong Jesus ay hindi nabuhay. Hello? Ang pinali po ng aksyon ng Panginoon nung kanya pong pagligtas sa sanlibutan, walang iba kung siya po ay nabuhay pong muli. Imagine mo ang Panginoon, sabi niya, nangaral siya, I am the Son of God, miracle, pinatay siya, kasi nabuhay. Anong kwento ng Christianismo natin? The same with other religion na ang Diyos ay patay. Amen? At wala ring sense yung kanyang ginawa kasi patay na rin naman pala siya. Ano niya expect mo sa eternal life kung yung Diyos mo patay? You are selling something that you never believe. Nagbebenta ka ng kalan na umiinit, di ba? Yung kalan induction cooker. Nagluluto po, meron po ba kayong ganyan? Wala. Bakit ka nagtitinda ng ganyan kung wala ka palang ganyan? Dapat pinapatunayan mo, gumagana sa tahanan mo bago ko gamitin. Amen? Ngayon, ang Diyos po ay totoo pong muling nabuhay. Yung mga Romano gustong i-fabricate yung muling pagkabuhay ng Panginoon para itatwa yung kanya pong pagkabuhay. Marami pong ganyan. Binabago yung kwento. Kaya nga sabi ni Brother John, may mga nagtuturo ng heresy. Nagtuturo ng maling katuruan. Yung Diyos, tao lang. Yung kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Yung pagsisimba, ito nakakaligtas. Yung paggawa ng pagbibigay ng pera, yan nakakadagdag ng mga reward sa langit. Hindi po yun. Lahat po ay kalokohan, hindi totoo. Pero yung totoong nangyari, muli pong nabuhay ang Panginoon. Amen? Kaya po kayo may buhay na walang hanggan. Dahil mismo ang Panginoon, naka-experience po nun. Amen? Muli po siyang nabuhay. And I hope, mga kapatid, that this word of God, John 14:19, because He lived, we will also live. Kung ang Diyos ay nabuhay, mabubuhay din po tayo. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4, a lively hope with His resurrection. Meron po tayong inaabangan sa susunod na panahon. Dito, sabi nga ng kanta, this world is not my home, I'm just a passing through. Itong lugar kong ito ay daalan lang. Hindi po tayo dito. Kahit anong gawin yung pagpapayaman dito sa mundo, pag namatay ka, di mo madadala. Yung dami-dami yung diploma, yung pag-aaral nyo ng kung ano-anong mga courses, pagdating mo sa langit, pare-parehas lang tayo. Iisa lang po tayo. Kahit anong dami mo napundar dito sa mundo, pagdating po natin sa langit, wala pong mayor-mayor doon. Sa langit, pare-parehas po tayong lingkod lamang ng Diyos. Amen? Kaya dapat dito sa mundo pa lang na ito, magpakita na tayo ng pagiging humble, pagkakaroon ng pagkapantay-pantay ng pagtingin sa bawat isa. Na dapat hindi ka bida dito. You are also a servant of God. Ephesians chapter 3 verse 2, no matter how weak or ill-equipped we may at this time, yung mga pagkakataon talagang hindi ka talaga mainit sa Diyos. Tatandaan mo yun. Minsan ngayon, nabe-bless ka kasi iba yung parang, parang gusto ko yung style ng preaching na ito. Nabe-bless ka, gusto mo makinig. Hello? Pagdating mo sa ibang church, hindi ganun yung style. Ayaw mo na makinig. Hindi po tama yun. Darating yung panahon, hindi ka na masaya.
Sa buhay, mga relasyon sa buhay, kanyari mag-asawa, hindi po sa lahat ng oras, masaya po ang samahan ng mag-asawa. Tama? May time na medyo malamig, may time na may rocky road, pero at the end of the day, asawa mo yun eh. Hindi kayo maghihiwalay. Sa ibang bansa lang po yung uso yung diborsyo. Pero dito, dahil mag-asawa kayo, kailangan yung manatili kahit anong sa hirap ng buhay. Tama? Ganun din sa gawain ng Panginoon. Ngayon, you are blessed. Ngayon, natatouch yung puso mo. Ang ganda ng preaching. Nakakabaw sa puso. Naiintindihan ko, relatable. Bukas hindi na. Wala ka nang kausap. Sarili mo na lang ulit. Makakalimutan mo na ito. Tama? But my point is, the power of God dapat patuloy na mag-work sa inyo. Ang salita ng Diyos, pagkain. Matthew 4:4, kailangan po natin yan. Hindi sapat lamang yung mga bagay na meron kayo. Pagbukas mo sa rep, ang dami yung pagkain. Yung iba pa, nagbablog pa ng isa-isang pagkain, naglalagay. Di ba, tuwan-tuwa ka, sana ganun din yung rep namin. Pero hindi. Di ba? Ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. Romans chapter 8, verse 28. For we know that all things work together for good to them that love God. Ang number one special ingredient na gawin ng Diyos ang lahat ng gusto sa atin, ang gusto natin ibigay ng Diyos, love the Lord your God. At lahat ng nangyayari, maraming failures or success, at the end of the day, yung nangyayaring ganung bagay sa buhay mo, naaayon sa gusto ng Diyos. Minsan, sabi nga di ba, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin na pagkawala, halimbawa, nawalan ka ng work, napaypay ka hindi pwede, pangbuhay naman yun pinaghirapan ko yung position ko dun natanggalan ako ng work, hindi mo alam, yun yung rason, tinanggal ka ng Diyos kasi may nire-ready sa yung bagong trabaho. Pag alis mo sa kumpanya nyo, nagkaroon ka ng sarili mong kumpanya. You are now the boss and no longer the employee before na sobrang nai-stress. Amen? Yes. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, ayon po yan sa gusto ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos. Kasi pwede mong isipin na hindi yan naayon sa gusto ng Diyos. Kasi hindi mo mahal si Lord Pero kung mahal mo sa Lord, lahat ng nangyayari sa iyo, mabuti, masama, ayon sa gusto ng Diyos. Amen. Tayo po itumayin lahat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, na banal at dakila, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa busilak mong kalooban. Thank you for the power. Thank you for the wisdom. Thank you for the knowledge. Lord, I pray na patuloy mo po kaming pamalasan ng kapangyarihang ginawa mo nung ikaw po ay muling nabuhay. Lord, patawarin mo kami sa panghihina po namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa kahinaan ng aming pananampalataya sa mga pwede mong magawa sa aming buhay. Lord, there are impossible things na iisip namin na wala nang makakasagot. Pero we believe, now that we heard this message, your power is immeasurable. Your power is exceedingly. Yung kapangyarihan mo ay sobrang higit sa iniisip po namin. Magmalas nawa ang iyong kapangyarihan sa bawat isang nandirito. Hindi po aksidente na kami po'y nakakarinig ng salita ng Diyos. Ito po'y ayon sa inyong kagustuhan upang ang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon ay makakilala na ikaw bilang kanyang tagapagligtas. Lord, lahat po kami makasalanan. Lord, kami po ay nakakagawa ng kasalanan araw-araw. And we may feel that hindi po kami karapat-dapat sa langit. Pero sabi mo, Panginoon, mahal mo kami. Maraming salamat sa pag-ibig, Panginoon, ng bawat isa rin nandirito ay tumatamasa ng pag-ibig na yan. Hindi, natawag ko po si Brother Jomar to continue with prayer. Let's continue to pray. Father, God in heaven, we are so grateful for lahat po ng kawalan namin. May we rely on your power. Sometimes we just rely on ourselves and be able to manage on the Lord. That in our own wisdom, we need to trust you, Father. At kung hindi po Panginoon, meron na ng sarili para sa kanilang kaligtasan na pagpunta sa iyong presensya. Lord, convict po sila ng iyong ganun na espiritu that they are sinners, we are all sinners, and we deserve condemnation. And we cannot save ourselves because we are all wicked. We are all sinners, and you are holy God. I pray, Father,
na ipag-video po kung sino man ang hindi pa nalalangan sa inyong kaisa sa anak, Panginoon sa Kristo. Kasi po wala kasalanan, namatay, mabuhay muli, upang pinusigabi sa aming mga kasalanan. Kung meron man po sa amin na still relying sa aming sarili, sa aming kaligtasan, patuloy po kausapin ang kanilang mga puso't isipan at tanggapin ng inyong anak kaysa isang anak. Kung sino man yung gusto magkalatay sa kanya, sa aming Panginoon Kristo, hindi mo tama, hindi magkaroon ng Panginoon. Panginoon Diyos, naroon po namin kung Pilgrim Bible Baptist Church sa lahat po ng aming mga kapatid all over the world na kami po ay manahan sa inyo, mag-relate sa inyong mga patuloy na bless at aming mga Ebanghelyo, maganda rin sa mga Panginoon Kristo at patuloy namin akala sa pagkalit ito ang tanging pag-asa ng bawat isa. Patuloy po kami bless sa aming pong mga trabaho, sa mga tatay, nanay, sa kanilang pag-aaral sa kanilang mga anak, bigyan po sa kanilang lakas, patensya, provide po lahat ng pangailangan sa pang-araw-araw sa lahat ng mga mag-aaral, mga estudyante, bigyan po sila ng karunungan at mag-isip sila sa kanilang pag-aaral, bigyan po sa aming mga bisita Panginoon, patuloy po silang pagpalain, sa aming pastor, sa kanyang pamuna, at kasama ng kanyang pamilya, ingatan po at palagi ng ingatan ng maneho, provide ng pangailangan at magandang kalusugan. Maraming salamat po sa pagpatuloy po namin hanggang hapon, hanggang sa Bible School, na matapos na araw po. May we just rely on the power of the Holy Spirit. And thank you, Father. And all these things we ask for, especially in the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. The next Sunday, please, and